itong mga sinabi ko sa inyo, na i-process ko na. Na-process ko na po sa bangko. And then, pati yung dyaryo, pinakita ko na din. Then, after nyon, nang pinasa ko sa kanila yung mga requirements, maghihintay kayo ng mga 3 to 4 days. Mismo yung manager ng bangko ang magte-text sa inyo or tatawag siya sa inyo kung pwede nyo nang makuha yung pera nyo. Hi sis! Welcome back to our channel, ang inyong kasis, Gwen Angel. For today's video, so ayan, kung ang inyong mahal sa buhay, member of the family na deceased o namatay, at meron siyang account sa bangko, kasi hindi nyo makuha, sa part ko kasi mga kasis, pumunta talaga ako ng bangko, and then nagtanong ako kung ang isang account ng bangko ay namatay na. So, binigyan nila ako ng list. So, ganito yung ginawa ko mga kasis. Talagang inasikaso ko kasi hindi biro din yung laman dun sa bangko. And then, talagang bago mo makuha yung pera dun sa bangko, talagang gagastos kayo mga kasis. Pero this time, ipapakita ko na sa inyo o sasabihin ko na sa inyo yung mga requirements na hiningi ko sa bangko. Pero sa inyo mga kasis, para sigurado kayo o sure kayo, puntahan niyo yung bangko. Humingi po kayo ng requirements at para makuha niyo yung tawag dito, yung pera sa bangko ng inyong minamahal. So, una, ang kailangan talaga is yung death certificate ng member, yung account, yung may-ari ng account. Ayan. Death certificate, yung sa bali ang hinihingi nila is original copy. Pero habang hinihintay niyo yung original copy at meron namang din kayong hinahawakan ng death certificate na nanggaling sa City Hall, yun na munang i-present nyo sa bangko. Pangalawa, kung may asawa yung namatay, so kailangan nyo ng marriage contract. And then, pangatlo, dahil may anak po siya, so kailangan namin ng birth certificate ng anak at ng asawa. Then, ang required nila is kailangan naka-PSA. And then, ang gawin nyo mga kasisa, mag-photocopy po kayo. Oo. Iwalay nyo po yung photocopy nyo at yung original. Kasi titignan po nila yung original. Pang-apat, application for registration ng 1904 or certificate. Ito naman po ay kinukuha sa BIR. Dahil nga na-deceased, so, ang ibibigay po ng BIR is 1904. Pero kung buhay daw yung may-ari, certificate ang ibibigay po nila sa inyo. Kasi doon pala nagtanong na ako. Ang tanong niya sa akin doon sa BIR, kung nawala na yung may member doon sa BIR, is 1904 ibibigay nila. So, yun po ang nakuha ko, 1904, and then nagpa-copy na lang din ako para may kopya din ako mga sis. Panglima, yung quit claim or waiver from bank. So, itong quit claim po nito, manggagaling po ito sa bangko. Bibigyan po nila kayo ng 3 copy and then, doon po nakalagay yung pangalan ng asawa at yung mga anak. And then, may mga pirma po ninyo yun. Plus, may naka-attach na ID kung ilan po yung anak ng namatay at yung asawa. Lahat po yun may pirma. Pang-anim, yung extrajudicial settlement. So, ito naman po, pinagagawa po to sa abogado. Oo, so magbabayad po talaga kayo and then may notary pa. Then yung pang-pito, yung affidavit of publication. So, ito mga kasis, paghandaan nyo to kasi mahal tong publication na to. Yung sa part ko, sinabay ko na kasing extrajudicial settlement at yung affidavit of publication para isang puntahan na lang. So, nagbayad ako ng 4,000 yata. Alam ko nasa 4,000 yung binayaran ko. Then, ang nakuha ko doon yung extrajudicial, naiuwi ko na kagad yun. Pero yung publication, yung affidavit of publication is nasa 3 weeks to 1 month. So, doon kami natagalan. Bago ko nakuha yung publication is 1 month. Kasi mga kasis,
ipapublish talaga nila yon. So, may copy ako dito, ipapakita ko sa inyo. So, after 3 weeks, nakuha ko siya. Ito po siya. Ayan. So, yung publication na binayaran nyo ng 4,000, dito po nakalagay yung inyong tawag dito, yung may-ari ng account na namatay. Andi dito po yung kanyang tawag dito, publish. Ayun, publish, andi dito po. Andito po yan sa pinagawa nyong affidavit of publication. So, paghandaan nyo mga kasis, kasi mahal po ang magpa-publish. Kasi doon, baka mamaya may anak siyang iba na humahabol. So, talagang, mahirap po. Pero kung wala naman magiging problema, so wala. Tuloy-tuloy lang po kayo. And then, yung pangwalo is yung ID. So, kailangan nyo po mag-present ng ID na ipapotocopy nyo. And then, may pirma po kayong 3 dun sa ID na yon. So, kumbaga pinaserox nyo na yon, then may 3 po kayong pirma. Nakatunayan na kayo po yun. So, yun lang mga kasis. Kasi, itong mga sinabi ko sa inyo, na i-process ko na. Na-process ko na po sa bangko. And then, pati yung dyaryo, pinakita ko na din. Then, after nun, nang pinasa ko sa kanila yung mga requirements, maghihintay kayo ng mga 3 to 4 days. Mismo yung manager ng bangko ang magte-text sa inyo or tatawag siya sa inyo kung pwede nyo nang makuha yung pera nyo. Sa case namin, ang nangyari kasi is merong mga sign na kulang. So, kinuha namin and then nagpapirma kami. Tapos, pagbalik namin doon, kinuha na ng manager and then magsasabi na lang po kayo kung kailan nyo po kukunin yung pera kasi ipaprocess pa po nila yun. So, yun lang mga kasis. Maraming salamat kasi nakuha na namin yung account ni tatay sa bank. So, meron pa kami ibang nilalakad. Sana magtuloy-tuloy na siya at para maging okay na lahat. So, yun lang mga kasis. Maraming salamat. Sinamahan nyo ako dito sa ating video. So, don't forget to like and subscribe.